Preskong araw sa inyo, Galitan Makalikasan. Ako si Teacher Nefi at ngayong araw tatalakayin natin ang mga napapanahong pandaigdig ng advokasiyang pangkalikasan. Pero bago ang lahat, may mga reminder lang si Teacher before we start. Next slide. Una, makinig ng mabuti siguro dahil may mga ibibigay na panuto at gawain kayong gagawin, kaya narapat na kayo makinig upang kayo kagad makasunod. Maaari kayong mag-raise hand button kapag kayo ay mga katanungan at kasagutan para ma-recognize kayo ni teacher. Next ay, respetuhin ang bawat isa at mag-heart react kung nauunawaan ang mga sinasabi ng guro. Maaari ba akong makita ng heart react? Ayan. Ngayon, sa ating talakayan, kayo ay inaasahan, next slide, na nakapagsisikayat ng mga napapanahong pandaigdig ng advokasiyang pangkalikasan. Nakikibahagi bilang mapagmalasakit na mamamayan sa mga pandaigdig ng advokasiyang pangkalikasan at pagtugon sa gamparin ng pag-iingat at pagyayaman dito. At panghuli ay nakakabuo ng sariling advokasya bilang konkretong tugon sa mga napapanahong pandaigdigang issue ng kalikasan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating unang gawain. Ayan. So, sa paunang gawain ay bibigyan kayo ng mga ideya ni teacher, no? Dito, ang gagawin nyo, ay iuugnay nyo ang Hanay B sa Anay A. Nauunawaan po ba? Maaari ba akong makita ng mga heart react? Ayan. Next slide. Ating simulan. Ayan. Maaari nyong ilagay sa comment section ang inyong mga kasagutan. Ayan, mahuhusay. Dahil naipag-ugnay ninyo ng mga tama ang bawat hanay. Pumunta muna tayo dito sa hanay A. Nakikilala nyo ba ang issue ng Sierra Madre? Alam ko trending na ito ngayon dahil nagkaroon ng bagyo. Tapos, pinoprotektahan tayo nito. Tama ba? Ngayon, nakakalungkot lamang na ang Sierra Madre ay nakaharap sa deforestation. Kaya tama yung sinabi ni student Earl, no, na kailangan ng advokasiyang ating isusulong ay mapangalagaan ito through forest reservation. Kasi ika nga, we should protect what protect us. Alright? Next is, ito naman, air pollution. Laganap ito sa atin, no? Lalo na sa Maynila. Kaya tama yung sinabi ni Student Modi na ang advokasiyang tree planting ang pinakaangkop upang mapalinis yung hangin, lalo na sa mga lugar na matao tulad nitong Maynila, lalo na pag maraming sasakyan. Next naman, nakikilala nyo ba ito? Yung elephant. It's really so sad. No? Sa ibang bansa tulad ng Africa, nanganganib ang mga elephant kasi ayun nga, madalas na nakikita lamang sila sa ginagamit sa mga tourist ganyan. Kaya marapat na itaguyod natin yung wildlife conservation para sila'y mapangalagaan, no? At hindi sila maupos. Next slide. Ayan, nakikita niyo ba ang El Nino? Tama yung sinagot ni Student Modi, no? Na sabi nga niya, super hot daw sa Romblon. Kaya naman, nahihirapan na kapag patubo ng mga tanim, nakakaaberya ito sa hanap buhay. Kaya naman, ang kailangan natin gawin is to advocate for water management. Husay. Ngayon, ito namang huli ay yung Pasig River. Nako, alam kong madalas yun na itong nakikita. And tama yung sinabi ni Student Rino na we should advocate for eco-friendly products kasi we're consuming but at the same time we should care for our nature. Okay, ngayon may mga katanungan lamang si teacher. Maari ba kayong pumili sa mga larawan at paipaliwanag bakit kaya ito nangyari o paano ito umantong sa pagiging problema ng mundo? Maari kayong mag-chat or mag-raise. Mahusay! Magandang obserbasyon. Siyang tunay nga na kapag pinapabayaan natin at hinahayaan lamang natin yung mga ganito, ay maaaring mas humantong pa sila sa mas concerning na issue na nakakaapekto sa ating buhay. Ngayon, may pangalawang question si teacher. Since nararanasan niyo pala ito, sa inyong lugar, ano kayang isyong pangkalikasan ang laganap at bakit? Maaari kayo mag-comment.
Hmm. Okay, nakita ko nga 'no. Maraming salamat sa pagbabahagi, Student Jazz. Mahusay na nakikita mo yung isyung laganap sa inyong lugar at inaasahan ko na sa inyong barangay at ay nakikiisa ka rin para solusyonan ito, tama ba? Magaling. Panghuli naman, kung may problema, of course merong solusyon. Meron ba kayong mga alam na organisasyon o tao na nagsusulong na para solusyonan ito? Sino at ano yung advokasya nila? Maaari kayo mag-comment. Ayan, nakikita ko napakadami namang mga kakilala nyo o organisasyon na nagsusulong 'no, para suportahan ang pagsolusyon sa mga isyung ito. Mahusay 'yan kasi nga yung mga binanggit niyong organisasyon ay nakakatulong para, masolusyunan yung mga pandaigdigang kalikasan. Kaya malaking pasasalamat natin sa kanila para mabigyang pansin yung mga umiiral na problema bago pa ito lumala. Ngayon tapos na ang ating paunang gawain, sigurado akong mas masisiyahan pa kayo sa susunod nating gawin with Teacher Modi. Ayan, isang magandang umaga, grade 10 makakalikasan. Ngayon naman magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay isang Facebook advocacy post patungkol sa pandiigdigang issue na kinakaharap ng ating mundo, no? Ngayon, pipili kayo ng isang pandiigdigang isyung pangkalikasan upang maghikayat ng malasakit at pagkilos. Sa inyong post, dapat makikita ang advokasya or pangalan ng inyong advokasya o hashtag. Pwede rin maglagay ng maikling panawagan o slogan. Dito makikita rin ang maikling mensahe na nais ninyong ipabatid sa inyong post at larawan o simpleng graphic na nagpapakita ng inyong advokasya. Pagkatapos ninyong maipost ang inyong gawain sa inyong mga Facebook account, hihingin lamang ni teacher ang link ng inyong mga post. Isasend ko lamang dito sa ating chat box ang link ng Google Docs na kung saan ilalagay ninyo ang inyong gawain. Yan. Bago kayo magsimula, nais ko lamang ipakita ang isang halimbawa. Next slide, please. Ayan, ito ay isang halimbawa na aking ginawa, no? Ang aking hashtag dyan ay hashtag Act for Earth PH. Ang aking slogan naman ay huwag hayaang uminit ang mundo. Okay? Magsimula sa simpleng hakbang, magbawas ng kuryente, gumamit ng eco-friendly transport at magtanim ng puno sa paligid. Ang bawat aksyon natin ay mahalaga sa paglaban sa global warming. So ang napili kong issue or pandiigdigang isyong pangkalikasan ay global warming at ayan no, nakikita niyo dito ang larawan o ang graphic na aking ginawa. Ngayon, meron lamang kayong 10 minuto o 15 minutos para matapos ang inyong gawain. Magsisimula ito ngayon. Ayan, klase, tapos na ang 15 minuto. Bago naman natin ibahagi ang ating mga ginawa, no, magkakaroon muna ako ng mga katanungan patungkol sa inyong mga ginawa. Next slide, please. Ayan. Unang katanungan, pwede ko bang tawagin si, ayan, Jocelyn? Ayan, maaari ka bang sumagot sa ating katanungan? Ano ang napili mong pandaigdigang isyong pangkalikasan at bakit ito ang iyong napili? Mhm. Ayan, mahusay. Pinili mo ang climate change dahil malaki ang epekto nito sa panahon, kalikasan at sa buhay ng mga tao. Tama. Ngayon naman dumako tayo sa pangalawang katanungan. Ano ang advokasya na ginawa mo para sa isyong nito? Tama, kagaya ng ating ginawa, no? Nagbahagi ka ng online post na humikayat na bawasan ang paggamit ng plastic at magtipid ng kuryente para mailigtas natin ang kalikasan, no? Ngayon naman, sino ang pwedeng sumagot sa ating ikatatlong tanong? Anong nararamdaman mo pagkatapos mong i-post ang iyong advocacy sa Facebook? Sige nga. Okay, sige Fia, ikaw. Ayan. Nasisiyahan naman ako at ikaw ay masaya at nagiging proud dahil nakakapagbahagi ka ng mensaheng may kabuluhan para sa ito. Okay? Pang-apat na tanong, Fia. Ano sa tingin mo ang dapat nakatangian ng isang tao para mapangalagaan ang kalikasan?
Mhm. Ayan. Gusto ko yung iba't ibang, katangian na iyong nasabi 'no. Sabi mo dapat yung isang tao magkaroon ng disiplina, magkaroon ng responsibilidad at higit sa lahat mapagmalasakit sa kapaligiran. Totoo nga naman na dapat ang mga katangiang ito ay taglay ng isang tao upang mapangalagaan ang ating, kapaligiran at hindi hindi, maging danger yung kapaligiran or para sa atin 'no, para hindi tayo maapektuhan nung mga masamang gawain ng mga tao, okey? Ikalimang tanong, bilang mag-aaral, ano ang maikling hakbang o aksyon na maaari mong gawin para makatulong sa isyung pangkalikasan na iyong napili? Sige nga, Earl. Ayan, oo, tama. Maaaring puwede kang bawas ng paggamit ng plastic or maglinis ng paligid, tama, kagaya ng sinabi mo. Puwede rin yung, pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar. Dapat mag-segregate tayo sa mga nabubulok, hindi nabubulok at nagagamit muli upang maiwasan ang pagkasira ng ating kalikasan. Ayan, eto na ang pinakahuling tanong, sino ang maaaring sumagot? Okay, Jazz. Para sa iyong katanungan, anong gawain o proyekto ang maaari mong simulan upang maipakita ang malasakit sa kalikasan? Tama. Gusto ko yung sinabi mo na pwede kang magtanim ng mga puno 'no? At higit sa lahat yung paggamit ng social media natin kagaya ng ating ginawa kanina 'no, na magkaroon ng simple awareness post para sa ating kalikasan or paano ba pangalagaan ng mabuti ang ating kalikasan. Ngayon naman, upang mas mapalalim ang ating gawain, tinatawagan ko si Teacher Pia. Ayan, magandang araw muli, grade 10 makalikasan. Ako naman si Teacher Sophia. At bago tayo magsimula, gusto ko munang itanong sa inyo kung ano yung mga nakikita niyong larawan dito sa screen natin. Ayan, yung tatlong pictures dyan sa ilalim. Sige nga, Nefany. Ayan, tama no? Lahat ng nabanggit mo ay bahagi ng mga napapanahong pandaigdigang isyung pangkalikasan at ito yung mga tatalakayin natin ngayon. At ngayon, para mas maintindihan pa natin kung paano tinutugunan ng buong mundo ang problemang ito, pumunta tayo sa isang pandaigdigang mga layunin. Next slide, please. Ayan, familiar ba kayo dito? Raise hands nga if familiar. Ayan, no? Ang iba sa inyo ay pamilyar at ang iba naman ay hindi. Kaya, ipapaliwanag ni teacher ngayon, no, kung ano nga ba ang Sustainable Development Goals. Ang SDG o Sustainable Development Goals ay mayroong 17 global goals mula sa United Nations. At ang layunin nito ay una, wakasan ng kahirapan, protektahan ng kalikasan at siguraduhing may kapayapaan at kasaganahan ng lahat. Ngayon, sa tingin nyo, bakit kaya kailangan natin ng mga layuning tulad nito? Sige nga, Modi. Tama, no? Ang SDG kasi ay parang global checklist para siguraduhin na may nangyayaring development sa ating mundo. At ngayon naman, next slide please. Mula sa 17 Sustainable Development Goals na nakita natin, no, merong isang goal na pasok sa ating paksa ngayon. At ito ay ang SDG 13 o Climate Action. May maaari bang makasagot sa katanungan na ano sa tingin niyo ang sinasabi ng SDG 13 o para saan itong goal na 'to? Sige nga, Earl, magaling 'no? Ang SDG 13 o climate action ay isang layunin ng mundo na agarang pagkilos laban sa climate change at yung mga epekto nito. Tulad ng mga nasabi niyo kanina na global warming at matitinding kalamidad sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, paggamit ng renewable energy, ay napoprotektahan natin ang kalikasan. Halimbawa, yung mga nararanasan natin ngayon, yung malalakas na bagyo, yung pagtaas ng temperatura, bahagi yan lahat ng epekto ng climate change. Ngayon, ano sa tingin nyo, paano kaya nakakaapekto ang climate change sa pang-araw-araw na buhay natin? Sige nga, Jocelyn.
Tama, magandang obserbasyon 'yan 'no. Tama ka sa sinabi mo na climate change is a human issue, hindi lang siya basta scientific issue. Ang galing naman ng grade 10 makakalikasan. Ayan, sige para sa pagpapatuloy, next slide please. Yan, isa pang katanungan. Ano nga ba ang advokasya? Bakit kaya mahalaga ito? At paano tayo makakatulong bilang kabataan? Sige nga, may gusto bang magbahagi? Nefi? Tama ka, no? Ang advokasya ay isang paraan ng pagsuporta at pagkilos sa isang mahalagang issue. Sa madaling salita, ginagawa natin to kapag may gusto tayong baguhin o ipaglaban na isang bagay, lalo na para sa kabutihan ng kapwa o ng ating kalikasan. At tama ka din, no? Mahalaga to kasi nagbibigay ito ng boses sa mga tao, pinoprotektahan ng karapatan, at tumutulong magdala ng positibong pagbabago. Ngayon, kung bibigyan ko kayo ng isang issue sa kalikasan, kaya niyo bang mag-isip ng adbokasya? Very good. Yan ang halimbawa ng tunay na mapagmalasakit na mamamayan. Next slide, please. Ngayon, para mas ma-inspire pa tayo, tingnan naman natin ang ilang mga Pilipinong patuloy na lumalaban para sa kalikasan. Yung mga ipapakita dito ni teacher ay mga impormasyon mula sa World Wild Fund Philippines bilang pagpapakilala sa kanilang mga ambassador. Una na rito ay si Iza Calzado. Ayan, kilala naman natin siya bilang actress, no? At dedikado din siyang tao para sa pag-raise ng awareness, sa pagsuporta sa mga initiatives, sa pag-address ng climate change adaptation, environmental education, and pag-promote ng sustainable living. Next ay meron din tayong si Janine Gutierrez. So, isa rin siyang advocate para sa proper waste management and protection of wildfire and their habitats. So, gumagawa din siya ng mga environmental work. Bumibisita siya sa mga project sites sa Donsol, Sorsogon, kung saan tinuturuan niya yung mga bata about sa relevant species and kasama na dito yung tungkol sa mga local whale sharks. Next, nandito rin si Sia Vigor. So, si Sia Vigor ay isang child actress at isa din siya sa pinakabatang ambassador ng World Wide Fund Philippines. Siya ay nag-advocate for environmental education and active din siya sa involvement of youth in environmental conservation. And lastly, si Pia Wurtzbach. So si Pia Wurtzbach, kilala naman natin siya bilang Miss Universe 2015 and nag-advocate din siya for the conscious and responsible use of local resources as a ambassador sa WWF Philippines. And meron pa pala tayo, last, si Reyna Bontuyan. Si Reyna Bontuyan naman, maaring ang iba sa inyo ay hindi pamilyar sa kanya, pero isa siyang Filipina traveler at environmental advocate. So, pinopromote niya yung prinsipyo na leave no trace. So, ito ay isang pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa kalikasan habang naglalakbay tayo, no? Especially sa mga mountain or forest at sa pagiging responsable sa outdoor activities. Ngayon naman ay ating mas alamin pa na ang pagmamalasakit sa ating kalikasan ay hindi lang basta opinyon, kundi isang responsibilidad. At malalaman natin yan mula kay Teacher Earl. Yan, maraming salamat, Teacher Sofia. So ngayon naman, dumako na tayo sa kung ano nga ba ang environmental ethics. Meron bang ideya? Sige, ikaw nga, Shane, malapit ang iyong kasagutan. Tama. About sa environment. Ano pa? Sige, Jasper. Mahusay. Okay? So ang environmental ethics ay isang sangay ng pilosopiya na tumutukoy sa moral na pananagutan ng mga tao patungo sa kalikasan. No? So tinutukoy nito kung paano dapat kumilos ang mga tao sa pangangalaga, paggamit at pagprotekta ng kapaligiran.
Ngayon, alam na natin kung ano ang environmental ethics. Pero bakit nga ba 'to mahalaga? Una, ginagabayan nito ang mga tao na magkaroon ng moral at responsableng pakikitungo sa kalikasan. Pangalawa, dito na ipapakita kung paano ang mga Pilipino or ang mga tao ay dapat rumespeto sa kalikasan, 'no? Kung alam niyo lang, nung 1960 ay aware na ang mga tao sa pangangalaga sa kalikasan. Ngunit nung 1970 lamang ang pinakaunang publication patungo sa environmental ethics at dito rin sa parehong taon ang pinakaunang Earth Day. Kung alam niyo 'yon, ito yung pinapatay natin lahat ng ating mga kagamitan sa bahay ng isang oras. Okay, ngayong alam na natin kung ano ang importansya at kung ano ang environmental ethics, dumako naman tayo sa isang katanungan. Bilang mag-aaral sa ikasampung baitang, sa paanong etikal na paraan mo maipapakita ang pangangalaga sa kalikasan? Sige, subukan natin si Nefany. Mahusay, Nef, tama sa pagtatanim. Okay, sunod ay si Casper. Tama, palitan ang mga puno na pinutol. Mahusay. Okay. Ngayong may alam naman na pala ang ikasampung baitang, alam na natin ibig sabihin ng adbokasiya at ang SDG 13, alam na rin natin environmental ethics, ay dumako naman tayo sa isang maikling gawain. Ito ay pangungunahan ni Teacher Nefany. Ayan, marami pa kayong natutunan kay Teacher Modi at Teacher Earl and Teacher Sophia. Nakakatuwa naman, heart react naman dyan. Ayan. Ngayon, bakit hindi natin isagawa yung mga natutunan ninyo sa panibagong gawain? Next slide. Dito, maaari kayong pumili ng isang pandaigdigang isyung pangkalikasan at gawa kayo ng mga liham o isang liham na ibibigay nyo sa gobyerno. Halimbawa, bakit sila sa mga gobyerno? Dahil sila yung mas may kakayahan para masolusyonan yung mga malawakang aksyon para sa isyung ito. Sa liham, ilalagay ninyo ang inyong pangalan at ipapaliwanag ninyo doon yung mga napapanahong issue or sa kalikasan na inyong napili at ibabahagi ninyo doon ang inyong mga mapagmalasakit na paraan na nais mong isulong sa kalikasan. Ayan. Maaari nyo itong gawin sa Canva sa loob lamang ng 10 minuto at ang PNG, no, ay ibabahagi nyo ito sa Padlet wall. Okay, next slide. Ayan, nakikita nyo, ito yung rubric natin, no, na inaasahan kong makita sa inyong mga gawain. Next slide. At ito naman ang halimbawa ng liham na maaari nyong i-redesign according sa format kung saan kayo comfortable. Okay. Panghuli, pagtapos na kayo gumawa, maaari nyo na itong ilagay o ibahagi sa Padlet para makita naman ng inyong mga kapkatse. Ang inyong 10 minutes ay magsisimula ngayon. Ayan, nakikita kong marami na naglalagay sa ating Padlet. Sige nga, magbabasa nga si Teacher Neffy. Tama yan, Jocelyn, no? Isang paraan para masolusyonan ang plastic consumption is yung pagpapatupad ng eco-friendly bag sa market. That's so good. Wow, napaka-creative naman ng paraan ni Sophia sa paggamit ng mga naiipong water bottle niya daw sa school para gawing planting pot. That's so nice. Ayan, marami pang ibang nagbabahagi. Nakakatuwa naman na kayo'y aktibong nakikibahagi sa ating mga advokasya na nais nyo ring isulong sa ating gobyerno para masolusyonan ang mga pandaigdigang isyung pangkalikasan. Tunay nga na naipapakita ninyo ang pagiging mapagmalasakit sa ating kalikasan. At ngayon, mas napapatunayan ko na kayo talaga ay merong natutunan sa ating talakayan.
Maraming salamat sa inyong mga pagbabahagi. Ngayon, dadako naman tayo sa pagsusukat ng inyong mga pinag-aralan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Maaari ko bang tawagin ulit si Teacher Earth? Maraming salamat, Teacher Nephanie, sa isang makabuluhan na gawain. Ngayon naman dumako tayo sa ating pagsusulit. Kung maaari ay lahat ay scan ang QR code at tayo ay dadalhin nito sa isang pagsusulit. Bibigyan lamang kayo ng 7 minuto para tapusin ang pagsusulit. Ang 7 minuto ay magsisimula na ngayon. Okay, time's up. Maaari nang ipasa at submit ang kasagutan. At dahil sasarado na natin ang pagsusulit at hindi na ito tatanggap ng iba pang mga magpapasa. Ngayong naintindihan na natin ang ating mga layunin ngayong araw at ang ating paksa, dumako naman tayo sa isang takdang aralin na ibabahagi ni Teacher Jaslyn. Ayan. Salamat, Teacher Earl. Ngayon, para sa ating takdang aralin, ako si Teacher Jaslyn at ibibigay ko sa inyo ang inyong gawain para sa takdang aralin. Panuto, pipili kayo ng isang pandaigdigang isyu sa kalikasan at tutukuyin nyo ang mga advokasiyang tumutulong upang masolusyonan ito. Batay sa mga nakalap nyong impormasyon o datos, gagawa kayo ng isang infographics na nagpapakita ng napiling isyong pangkalikasan at ng mga advokasiyang may kaugnayan dito. Ipiprint nyo ito sa long bond paper at sa isang bahagi ng inyong infographics ay sasagutin nyo ang mga sumusunod na tanong. Para mas maintindihan nyo ang itsura ng infographics ay may inihandang sample si teacher. Ayan. So makikita nyo, ito ang kalalabasan ng itsura ng infographics. Ito ang layout na dapat nyong sundin. Kung sa disenyo ay maaari naman ninyong baguhin o yung kulay. Kapag in-scan nyo ang QR na ito, ay makikita nyo ang mismong template na ginawa ni teacher na pwede nyong magamit. Naiintindihan ba yon o may dagdag pang katanungan? Yung rubric. So, paano ko kayo gigradean dito? Ito ang pamantayan. Titignan natin ang nilalaman at kaalaman sa paksa, pagsusuri sa datos at pangninilay, disenyo at pagkamalikhain, gramatika at organisasyon. Naiintindihan ba yon? Grade 10? Makakalikasan? Ayan. Malinaw pa ako sa inyong end? Ayan, malinaw pa. So, may pahabol ba na tanong tungkol sa ating takdang aralin? Kailan ang magiging pasahan nito? Ang magiging pasahan ng ating takdang aralin ay sa susunod nating pagkikita. Huwag kalimutan na kailangan i-print dahil ibabahagi ito sa klase. Ngayon, bago naman mag-end ang ating talakayan, bago magtapos at tanghalian na kayo, baitang tan makakalikasan, ay kakanta muna tayo. Excited na ba kayong kumanta? Sige nga, kung excited kayo, magbigay ka nga kayo ng heart reacts. Ayan, maraming nagbibigay ng heart reacts. Sige, papakinggan natin at sasabayan na rin natin. Mayroon namang caption dito. Oh, ano kaya yun? What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and I just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say. Hi.
Ayan, napakaganda ng mensahe ng kanta, hindi ba? Grade 10 mga kalikasan. Mahal natin ang ating mundo, mahal natin ang Earth dahil ito ay ating planeta at ito ang ating tirahan. Ito ang ating home. Kaya dahil mahal natin ang ating planeta ay kailangan maging mapagmalasakit tayo, alagaan natin ang ating kalikasan. Naiintindihan ba yon, grade 10 mga kalikasan? Ayan. Ngayon, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Aasahan uli namin ang inyong aktibong partisipasyon sa susunod nating pagkikita sa mga susunod pang talakayan. Salamat, grade 10 mga kalikasan!